meron akong bagong sinubukan na bagong loan up po talaga ito. Which is itong si Cashflex PH. Honestly talaga, hindi naman talaga siya loan up. According sa description niya, tracker po siya eh. Hindi siya loan up talaga. Kaya wala po siyang SEC registration. Tracker expenses po siya. Parang ganun, budgeting, savings, mga ganun po. And from the moment that I'm trying this loan up nga po, may mga nakapag-try na rin talaga dito. And masasabi ko rin naman talaga na mainit-init pa tong loan up na ito. Bagong-bago lang po siya. This August 2026 lang po siya na-release at sinubukan ko naman agad. And ano dapat yung i-expect nyo dito? Well, ito guys ha, napakataas niya magpautang. Hindi siya 7 days to pay ha. Longer term payment siya. Mababang interest rates lang siya. No income proof needed po. Napakadali at napakabilis pong mag-apply. Everybody can apply. Pero legit kaya yung kanyang loan details? Well, bago ko magpatuloy, disclaimer lang po, I'm not a financial and loan expert and this video po is not sponsored. So gusto ko lang po siyang i-share sa inyo, hindi para mangutang kayo dito ha, kundi para mabigyan ko po kayo ng tamang expectation. At the same time po, in-applyan ko na rin po siya para at least nga po aware kayo. And by the way, if you are new to my channel, nagra-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new man or existing, sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo yung mga ganitong mga videos, consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko isuplit na notified kayo. Well, ito si Cashflex PH po kasi no, nakita ko lang kasi yung ads nito sa IG at nakita ko na parang may loan amount, may loan details. Kaya nung kilik ko po yung install po no, nag-direct ako sa Google Play Store. And yes, sa Google Play Store po siya, ma-download. So yun guys, in-install ko po siya. So agad-agad naman, upon installing po, we need to enter our mobile phone number na ipapang register po natin dito sa app and then click natin yung get code para masendan po tayo ng OTP. Pero alam nyo, hindi naman ako naka-receive ng OTP talaga sa aking phone number po, no? Which is, after kong na-click yung get code, nag-in-app OTP na rin po siya. So, nilagin ko na lang din siya. And guess what, guys? Sino hindi mahihimatay dito? Sa ganitong loan offer niya na para bang legit tong loan up na ito. 5M. Yes po. Grabe, 5 million pesos, die. Gano'ng kalala to, diba? Parang dito pa lang, parang, okay ba ito? Legit ba talaga? May mag-offer ba ng ganito lang kabagong loan up? Pero, diba? Grabe naman. Parang hindi nakakapaniwala, diba? Well, by the way, guys, na-confirm naman natin na siya talaga ay loan up kasi nga po may loan details dito, may credit limit or loan limit po dito. Kasi diba nga po, sa description niya talaga sa Google Play Store, tracker lang siya. So, anyways, no, click na itong apply, no, para magkaalaman na. So, dito po, no, kailangan daw po nila yung ating ID at facial verification. Itong start face check. Well, guys, alam niyo ba, itong upload your ID, wala siyang specific na ID na kailangan, ano? So, any IDs na lang ito, basta kung ano-ano lang yung ma-upload natin dito na ID. Kasi, pinapa-upload niya eh. Wala man lang siyang list, diba? Kung ano yung pwede. But anyways, nag-upload ako ng ID. And then, after po niya, nag-facial recognition din po ako dyan. And then, kapag nag-picture ka pala ng ID po, no, yung ibang ID details mo, ma-fill up or auto-fill up na dito. Well, dito guys, na may mga ID details po dito na kailangan natin fill upan kapag hindi po siya nag-auto-capture yung ibang details. And then, kapag okay na po yan, proceed po tayo sa next step. Well, dito po, no, nanghihingi sila ng ating residential status pala ito. So, I think housing status po ito kung owned daw ba, rented, or living with parents. So, pipili lang tayo dyan. And then, dito din sa baba is the contact information or the contact references po. So, dalawa lang po yung hinihingi niya dito. Primary contact, which is family member daw. And then, secondary contact, which is our friends or kuling daw. And then, after po nito, ang step 3 po is the employment and income po. Actually, pinili ko dito employed. Hindi naman sila nangingi ng income proof eh. Kaya okay lang yun. So, fill upan din natin yung ating income dyan. And then, after po nito, the last step is the disbursement account na ito. So, ang pinili ko lang po dito is si GCash. And then, unfortunately po, yung GCash registered mobile po dito is hindi po siya napapalitan. Kung ano po yung pinang-register ko dito sa app, parang automatically yun dapat yung GCash account mo. Kasi hindi siya napapalitan eh. Anyways, after po yan, sinabit ko po yung aking application dito. And then, nakalagay po dito, reviewing na daw po yung aking application. So, kinlik ko lang yung refresh status. And then, yun nga po, approve daw po ako dito. Nakalagay dyan sa taas, approve. May approve limit daw po ako na madami po akong pagpipilian dito na loan amount. Pinaka-small amount lang po dito is 30,000 pesos. And then, ang pinaka-highest po is 1M and 1 million pesos. Ganun siya kalala. O, di ba parang tuwang-tuwa tayo dito kapag naghahanap tayo ng mga itong mautangan na mabilis lang mag-apply, hindi mahigpit, no income proof. Parang wala tayong ganong ka-effort. At ganito siya mag-offer. Well, kapag ganito, no, so syempre, no, dito tayo sa pinaka-smallest loan amount. Parang hindi na kasi reliable kung pipili or ma-offeran ba tayo ng mga 1 million, 500,000, yung mga ganon, di ba? Parang hindi
ganun siya kaanong kapanipaniwala. Well, anyways, no, pinili ko si 30,000 pesos. So, ano yung dapat natin i-expect dito? Well, ito po yung kanyang offer details. So, sa 30,000 pesos po, may processing fee po ako na 450 pesos. So, lumalabas yun na nasa 1.5% of my loan amount. Yun po yung processing fee niya. Kasi nag-try ako ng ibang amount eh. Kasi tingnan nyo, pinindit ko yung 50,000 pesos, yung processing fee niya nagbago, naging 750. Kapag 200,000 naman, 3,000 yung aking processing fee. Kapag 500,000 naman, nagiging 7,500 yung processing fee. Kasi nga po, every loan amount natin dito, 1.5% nun is yun po yung processing fee niya. Kaya iba-iba po siya dyan ng computation. But anyways po, no, 30,000 lang po tayo kasi yun yung pinaka-smallest loan amount or loan offer sa akin. And then again, may 450 po ako na processing fee. At yung loan term ko daw is up to 90 days daw. So, meron daw po akong daily interest rate of 0.1%. So, lumalabas po ito na nasa 3% monthly lang po yung aking interest rate dito. At lumalabas yun sa 30,000, 2,700 pesos po yung aking interest rate dito. For 3 months to pay na to ha, or for 90 days. Parang yun na yung kabuuang interest rate ko. Well, anyways, no, pinaka-due date ko daw po is sa November 17. Kasi kung monthly po siya, so August ngayon, no, so September, October, November. So, 3 months to pay nga po siya. At nakalagay po dito na buo naman po natin siyang matatanggap. 30,000 pesos din daw po. O grabe, ang syala nito, kung ganito din naman. Ang promising ha? Pero. So, eto na naman tayo, guys. Dito sa baba may nakalagay po na processing fee is 450 pesos. So, review it before you continue to payment. So, bakit may payment dito? So, kilik ko tong continue to payment. So, nakalagay dito, guys. Once the transaction fee is paid, you can withdraw the funds directly. After successful payment, you will receive 500 pesos in mobile phone credit. Anong mobile phone credit to? Saan to? Ano to? Nakakaloka, diba? Well, in short po, processing fee po nila ito na kailangan daw muna tayong magbayad bago daw tayo ma-offer or bago daw po tayo ma-disbursa ng loan amount or loan offer po nila sa atin. Now, listen guys ha, kasi alam nyo, itong mga ganitong galawan, scam po siya. Bakit po tayo magbabayad? Na hindi naman din guaranteed na mauutangan ba natin talaga siya. Wala namang nakalagay eh. Pero promising talaga kasi sinasabi niya dito kapag daw nakapagbayad tayo after successful payment, makaka-receive daw tayo ng 500 pesos sa mobile phone credit natin. Hindi ko rin gets tong mobile phone credit niya eh. Parang ngayon ko lang din siya na-encounter talaga. And FYI po, naka-encounter na ako ng ganito at ang daming complaints nun. Yung Peso Kaban loan app na na-feature ko, si Peso Vault, grabe, ang daming nakapagbigayan, ang daming nagbayad. And then after nilang magbayad, hinihingian pa daw sila ng follow-up payment pa. May mga ganun akong nababalitaan kasi yun yung comment nila sa mga videos ko. Pati sa FB ko, na-post ko kasi yun. Kaya ito na naman tayo eh. So, hindi ba lang talaga nila yung style nila para talagang maniwala tayo dito. Pero ako na yung nagsasabi sa inyo ha, deceiving po itong ganito. Ito na lang isipin mo ha, kaya nga tayo nangutang kasi nangailangan tayo ng pera, wala tayong pera. So, ngayon tayo pa pala yung hihingian ng ganito. Again guys, no, hindi ako pro sa ganitong gawain. Kasi alam nyo guys, kung babayaran natin yan, let us say ha, nakalagay kasi dito, view GCash QR, parang sa GCash lang po siya pwedeng bayaran. So, mag-generate po siya dyan ng code. So, dyan tayo magsisend ng payment. Which is, hindi ko na siya pin-receive kasi alam ko na to eh. Di bali na lang sana na-offeran tayo ng mga 1,000, 2,000, 5,000. Mas okay lang din yun eh. Wala namang pagganito sana. Red flag talaga siya para sa akin. Kaya guys, please, pag-isipan nyo po itong mabuti. Sinasabi ko na nga sa inyo na hindi talaga siya okay and red flag to. Very scam po ang galawan sa ganito. Pero wala akong magagawa. Kung gusto nyo talagang ipilit yung sa inyo, kayo naman yan. At least nabigyan ko kayo ng heads up na i-share ko siya sa inyo, naging aware kayo. Well, don't worry guys, if ever may information po ako dito regarding po kay Cashflex Loan App, magko-comment po ako dyan sa baba. Magre-reply po ako dyan sa abot ng aking makakaya or maitutulong ha. And if ever sa inyo may nakapag-try na bago pa lang mapanood tong video na ito, please comment down below para aware po yung iba natin viewers. So yun lamang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!